Sinampahan na reklamo ni dating Sandor Antonio Trillanes sa DOJ ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mga reklamong sinampahan ni Trillanes at ano raw ang basehan nito? Jiggy, reklamong perjury ang inihain ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 nagpakilalang dating security at bagman umano ni Zaldico. Giiti Trillanes, nagsinungaling sila sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung babalikan natin, Jiggy, isa si Trillanes sa inakusahan nila na tumanggap umano ng pera mula kay Ko. Nasa $2 million daw o higit 100 million pesos para isuhol sa ICC investigation. Na una na yang pinabulaanan ng ICC Prosecutor's Office. Samantala, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligon. Damay din sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jay Sonsa at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw totoo na tumanggap siya ng anumang halaga mula kay Ko. Naniniwala si Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga Gusto nyo malaman? Abay, tinanong namin yan kay BP Sara Duterte. Madam, ikaw daw po ba ang nasa likod nitong mga sundalo? Okay, para malaman ninyo, panoorin nyo yan. Mamaya, i-upload dyan. Alam ko, ngayong araw na ito, i-upload dyan, ha? Panoorin ninyo. Okay? para anya sirain ang kredibilidad ng ICC investigators. Narito ang pahayag ng ating senador. Ang ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi... Una-una, wala nang dapat sirain sa'yo. Huy, sirang-sira ka na. Hindi, totoo naman eh. Bakit ka pa sisirain? Hindi ka nga manalong mayor eh. Hindi nyo ba napansin? Hindi ka nga manalong mayor, bakit ka pa sisiraan? Sira ka na sa taong bayan. Yan ang katotohanan. Ikaw, masyado kang ilusyonado. Hindi ka na kailangan siraan. Sira ka na talaga. Kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa The Hague. Camille, anong sagot dito ng kampo ng mga kinasuhan ni Trillanes? Jiggy, para kay dating Congressman Mike Defensor, karangalan daw na mapasama siya sa reklamo. Tutulungan daw niya itong mga nagpakilalang bagman ni Ko para hindi matulad kay Orly Gutesa. Si Gutesa ang retiradong sundalo na dati umanong security aide ni Ko at nag-deliver ng kickback sa mga politiko kabilang si House Speaker Martin Romualdez. Humarap siya noon sa pagdinig ng Senado pero wala ng impormasyon kung nasaan siya. Samantala, may paglilinaw naman ang isa sa mga dating security umano ni Ko. Narito ang kanyang pahayag. Pero kami lahat, hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. At anong reaksyon ng ombudsman sa mga aligasyon ng grupo? Jiggy, para kay Ombudsman Boying Remulla, ang politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nito na hikayatin na mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng Office of the Ombudsman ang pagkatao nitong mga nagpakilalang dating security ni Ko. Ang ilan daw sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na nga sa serbisyo. Dagdag pa ni Remulla, hindi sapat. May murder case na. Ayan na, nananakot na. Diba? So, ayan na, nalanakot na. Talagang tila, ayaw niyong tumigil. Murder case kayo ngayon. Yari kayo. Yun eh. Alam mo kung bakit? Parang
makulong at matakot yung iba pa. Ang joint affidavit ng 18 dapat daw ay magsumite sila ng tig-iisang affidavit para mas malinaw ang kanilang testimonya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Naks- Alam na natin yun, di ba? They want Sarado ka agad. Hindi mo na imbestigahan, hindi mo na kausapin, sarado na kaagad. Ba't ganun? Yung mga nagnakaw na opisyal ng DPWs, ginawa nyo pang state witness. You know why? The difference is, hindi nila tinuro si Romualdez at si Marcos. This one, tinuro nila si Romualdez at si Marcos. Ganun lang naman eh. Okay tayo sa paglabas ng katotohanan as long as hindi nyo ituturo si Marcos at saka si Romualdez. Pero pag itinuro nyo na sila, kalaban na kayo. they want a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Nako, ayan. At eto, mga kababayan, fresh pa. Mapapanood nyo na ito. Wait lang. Chotomate. Baka iba yung lumabas dito. Delicates. Ito. Papapanood nyo ito. Ibalik ang tapang at malasakit. Panoorin ha. Abangan, tapang at malasakit. Isang programang magbibigay boses sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga kabayan black, Nako po. na galing sa kanila Matindi. papunta sa NPA. Direct Sana lang walang copyright yung music. Patay tayo dyan. Pag may copyright. sahang sagutan. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives? Walang uurungan. Sinabi ko sa kanila na Alam mo habang tumatagal, gumaganda si BP Sara, no? Na-distract ako dyan eh. ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Walang kinatatakutan. Naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. Ngayong Marso 6, alas 5 ng hapon, tunghayan ang isang matapang na talakayan kasama sina Banat Bay, Hoy! Boss Dada Hoy! at Ang inang, taba ko dun ha. Bakit dito hindi ako mataba? Pangit ang camera ng SMNI ha. Kasalanan pa ng camera. Ayop ka Banat Bay. Dapat may filter. si Vice President Sara Duterte. Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga eh. Sa mga pambobola eh. Kanya po kayo tumingin. Sa kanya kayo tumingin, wag sa akin. Wala naman ako kailangang bulahin. Wala akong asawa, wala akong jowa. Kaya kahit anong gawin ko. Boss Dada, bakit sa akin nakatingin? Ayun, ang tapang at malasakit, palakpakan. Nayari ako doon ni BP Sara Duterte. Binanatan si Banat Bay ni BP Sara Duterte. Pambirang buhay, ire. Ay, nako po, BP Sara, ayoko na ikaw interviewin na binabanatan mo ko. Talaga namang ito pa yung ginamit. Ginamit yung t-shirt, ha? Si Mina, ayoko na. Resign na ako. Ay, nako, lupit nyo. Galing. Palakpakan tayo dyan. Isang karangalan po ang tayo mabigyan ng pagkakataon na para bagang gikan sa masa ni PRRD at maging regular program ni BP Sara tuwing siya ay may kailangang ilabas at saguting issue, dito niya ilalabas sa Ibalik ang Tapang at Malasakit.
Oh, ayan. Kaya nga kinorek ni VP Sara Duterte yung bilyonaryo eh. Binanatan niya yung bilyonaryo. Alam mo, gusto ko yung ginagawa ni VP Sara Duterte ngayon ha. Pumapalag na siya. Binanatan kasi daw, ang nakalagay doon sa balita, ex-aide o para bagang ex-employee. Hindi po nila naging empleyado yan si Madriaga. Tanim witness lang yan. Yan ang totoo. Tanim witness po yan. Hindi po nila never naging kanila pong empleyado yan. Oh, panoorin natin to. May lumalabas din na report na meron daw death threat na natatanggap itong si Madriaga po kahit nasa loob po ng bilangguan. Attorney, ano pong masasabi niyo po rito? Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan, definitely walang kinalaman dyan si VP Sara, and taliwas yan sa gusto mangyari ni VP Sara, kasi ang gusto ni VP Sara, ang gusto namin is sagutin niya yung reklamo namin, i-deny niya yung mga paratang namin laban sa kanya para lalo namin siyang madiin kasi alam namin nagsisinungaling siya. So alam namin na kapag tinindigan niya yung mga sinasabi niya doon sa affidavit, lalo namin siyang mababasag. So it's out of VP Sara's interests. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga dahil confident kami na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Alam mo, yan nga ang problema eh. Baka mamaya may mangyari dyan kay Madriaga tapos ibibintang ngayon. Kaya nga, alam mo, Madriaga, wrong move ka dyan sa ginawa mo. Tandaan mo, kasi di ba nakakulong si Madriaga, wala namang power si VP Sara sa loob. Ano to? Para siya sa labas ka, wala siyang power, sa loob pa kaya? Ano katangahan yun? Kaya, alam mo, ako natatakot ako kasi baka mamaya, sino ba may control sa loob? Sino ba may control sa loob ng bilangguan? Walang iba kung hindi ang administrasyon. Pag may mangyari dyan sa loob, tapos ibibintang nila kay VP Sara, kukonek nila. Tandaan niya yan, ginawa na nila yan eh. Tandaan ninyo, yung istorya ni Bantag. Yung istorya ni Bantag, para maalis si Bantag dahil sa ayaw niya noon sa kalakarang ng pinagbabawal na droga sa loob, meron silang tinigok at itinuro si Bantag. Ibig sabihin, that's how cruel yung kalaban, yung enemy of the state. Just to retain the power, the money, they will do everything. Even to the point of, ganunin. Kaya nga nakakatakot eh. Baka mamaya may mangyari dito, tapos ibibintang doon kay VP Sara Duterte. Paaaminin kunwari kuno yung yumari doon sa loob. Tinutusan siya ni VP Sara Duterte, mga tao ni VP Sara Duterte, kapalit kalayaan niya. Marami yung papatos doon. Diba? Gusto mo ng kalayaan? Eto, deal tayo. Yariin mo to, aminin mo, si VP ang yumari. O inutos ng tauhan ni VP. Kaya sana, protektahan talaga yan. At again, ngayon pala sinasabi natin, wala pong power si VP Sara Duterte dyan sa loob. Opo. Sa tingin po ninyo, kung may opinion din po ang pangalawang Pangulo, bakit umabot sa ganitong sukdulan? Kasi naniniwala ang pangalawang Pangulo na ito'y gawa-gawa lamang ng mga akusasyon. Meron po ba siyang kung bakit umabot sa ganitong klase at meron na ba kayong nakitang parang trend? May mga ganito rin bang ginagawa noon pa, lalo na sa paninira against sa mga Duterte po, attorney? Yan yung sabi mismo ni VP Sara doon sa statement niya at sinabi niya rin sa aming mga abogado niya na kaya siya nag-file din nitong perjury complaint kasi ito yung same style na ginawa nila kay Pangulong Duterte noon, no? Tanim witness. I think ang pinangalan niya itong si Matobato at may isa pa, nakalimutan ko lang kung sino.
So, ang sabi niya sa amin, hindi pwedeng hayaan na lang tong mga to. Sabi niya, ang pagkakamali ni Pangulong Duterte noon ay hinayaan niya lang kasi confident siya na kapag umabot ng korte, mapapawalang ma-disregard itong mga testimonya na to dahil hindi credible, hindi totoo. So, yun ang iniiwasan natin dito na habang hindi pinapanagot, baka lalong gamitin ito, 'di ba? Baka marami pang sumakay dito, kaya dapat i-address na. Yung mga nababanggit na institusyon kung saan sinasabing connected nga itong si Madriaga, nababanggit mo yung PSG ba yun or kung ano bang institusyon yung sinasabi niyang belong siya, maaari bang maglabas ng statement or meron na ba silang inilabas na statement ukol rito? Meron tayong nakalap na mga certification mula sa PSG, Presidential Security Group, na ngayon ay Presidential Security Command na, mula sa ASPG na dating Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, sa Secretary of sa Department of Education, pati na rin sa Davao City Government. Nakakuha tayo ng mga certification mula sa mga opisina na yon na never naging empleyado si Ramil Madriaga sa kanila at never din naging konektado in any. Opo. At ito ring meron ding pahayag last December, kung di ako nagkakamali, ang kalihim din po ng DILG mismo na nababanggit niya na hindi nakabisita itong si VP Sara kay Madriaga. Gagamitin din po ba yun? Nabanggit din po yan sa complaint affidavit. Although hindi naman po talaga kailangan kasi hindi po yan kasama doon sa affidavit ni Madriaga. Binanggit din po natin yan sa complaint affidavit ni VP Sara na hindi po totoo na yung sinasabi ni Attorney Palad na binisita ni VP Sara si Madriaga sa kulungan, di umano, para kausapin daw na wag ituloy yung affidavit niya. Si Secretary John Vic Remulla na mismo ang bumasag dyan, ang sinabi niya ay nakausap niya yung jail warden and based on records, hindi bumisita si VP Sara kay Ramil Madriaga. Huli na lamang po, ano po kayang masasabi niyo po dito sa treatment sa nilagdaang at sinumpaan na salaysay ni Madriaga? Grabe yung treatment nito. In fact, isasama pa nga dyan sa impeachment kumpara dito sa pahayag ng dating mga sundalo na detalyado rin po at mga first-hand witness din sila dito sa pamamahagi ng mga mali-maletang may lamang pera po, attorney. Yeah, kitang-kita naman na basta anti-gobyerno or anti-administration, pinipilit nilang dinidiscredit at hindi binibigyan ng pagkakataon na yung mga kunyari, yung mga Marines para ipaliwanag yung affidavit nila or suriin, mag-investigate. Pero ito namang si Madriaga na nag-iisa lang at walang support sa kanyang affidavit, ginawa pang star witness dito sa impeachment. So makikita mo talaga na hindi patas itong mga nagtutulak sa affidavit ni Madriaga. Ayun, yan noon talagang katotohanan dyan mga kababayan.